Sabi nila, ang pag-ibig daw ay parang isang aksidente sa kalsada. Hindi mo pinaplano, hindi mo inaasahan. Pero kapag tinamaan ka, wasak ang bumper mo at tulo ang radiator mo. Paano kung ang taong nakabangga sa puso mo ay ang huling tao na dapat mong mabangga? Ang pag-ibig ay hindi lang puro bulaklak at kanta. Minsan ito ay yung mga pagnanakaw ng tingin sa gitna ng seryosong meeting, yung pagpigil ng tawa sa maling pagkakataon, at mga sekretong hindi mo maamin-amin dahil natatakot kang baka kapag nalaman ng mundo, mawala ang kung anong meron kayo. Ito ang kwento ng pag-ibig na nakatago sa dilim pero nag-aalab sa loob. Jude, pakicheck naman itong report bago ko isend sa boss natin. Yan ang boses ni Nico. Si Nico na senior architect namin. Si Nico na laging may amoy mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng kape at bagong ligo. At si Nico na, si Nico na kaisa-isang lalaki na nagpapatigil ng mundo ko tuwing luluwagan niya ang kurbata niya. Sige, ilapag mo lang dyan. Sagot ko habang kunwaring tutok na tutok sa monitor. Pero ang totoo, pinagmamasdan ko ang mga daliri niya. Mahaba, malilinis, at parang ang sarap humawak sa... Shucks, Jude, umayos ka. May dumi ba ako sa mukha? Tanong niya bigla, sabay sandal sa table ko. Ang lapit niya, masyadong malapit. Wala. Mukhang kailangan mo ng kape. At ako rin, sabay tayo. Wika ko. Isang malaking pagkakamali. At eto, 5:00 na ng hapon, siksikan na ang mga empleyado pababa. Pero dahil malas ako, swerte, kaming dalawa lang ni Nico ang pumasok sa dulo ng elevator bago ito magsara. Tumunog ang ding, sumandal siya sa gilid habang ako naman ay nakatayo sa harap niya. Biglang nag-jerking ang elevator at tumigil, brown out. Ay, putya, bulalas ko. Calm down, Jude. Maintenance lang to. Sabi ni Nico pero sa dilim. Naramdaman ko yung paggalaw niya. Naramdaman ko yung init ng katawan niya sa likod ko. Nico, medyo masikip. Bulong ko. Hinihingal ako. Hindi dahil kulang sa oxygen, kundi dahil amoy na amoy ko yung leeg niya. Masikip ba? Maramdam ko yung hininga niya sa may tenga ko at sabi pa niya, o baka naman gusto mo lang talagang lumapit. Naligas ako. Hindi ko alam kung nagbibiro siya o kung nahalata niya ang 3 taon kong pagpapantasya sa kanya. Sa gitna ng dilim, naramdaman ko yung kamay niya sa bewang ko. Hindi ito aksidental. Ang bigat ng hawak niya, parang may sinasabi. Alam mo, Jude, napansin ko yung titig mo kanina sa office. Akala mo ba hindi ko nakikita? Patay. Ikaw kasi. At eto, hindi na ako makapagsalita. Ang puso ko parang gustong tumalon palabas
ng chest cavity ko. Biglang bumukas ang ilaw. Ang pinto ng elevator ay bumukas din. Mabilis niyang binitiwan yung bewang ko at naglakad palabas na parang walang nangyari. Pero bago siya tuluyang lumayo, lumingon siya sa akin at kinindatan ako. See you tomorrow. Don't be late. May secret meeting tayo. Sabi niya na may nakakalokong ngisi. Naiwan ako nakatayo. Nanginginig ang tuhod at tinatanong ang sarili ko. Giyera na ba ito o laro lang? Minsan ang tadhana ay parang mapanira ring kumpanya. Bibigyan ka ng sangkatutak na trabaho para lang magkaroon ka ng rason na mapag-isa kasama ang taong kinatatakutan mo. Pero gustong gusto mo. Alas 8 na ng gabi. Ang tanging ilaw na bukas lang sa buong floor ay ang lamp sa table ko at ang ilaw sa office ni Nico. Ang tahimik. Rinig ko yung bawat pindot ko sa keyboard at rinig ko rin ang bawat buntong hininga ni Nico mula sa kabilang kwarto. Biglang bumukas ang pinto. Lumabas siya. Wala na yung coat, nakatupi na yung sleeves ng barong niya hanggang siko. At bukas ang 2 butones sa itaas. Jude, hindi ka pa tapos? Tanong niya habang naglalakad papalapit. Ang boses niya ay mas malalim na ngayon. Parang may kasamang babrato na dumadaloy sa spinal column ko. Malapit na, sir. Itong budget proposal na lang. Sagot ko nang hindi tumitingin. Ayoko makita ang dibdib niyang medyo nakasilip. Stop calling me sir. Kapag tayo na lang yun nandito. It makes me feel formal at hindi formal yung nararamdaman ko ngayon. Tumigil ang mundo ko. Pinaba ko yung mouse at hinarap siya. Ano bang nararamdaman mo, Nico? Imbes na sumagot, lumapit siya sa likod ko. Umawak siya sa magkabilang armrest ng swivel chair ko. Kaya para niya akong ikinlong. Amoy alak siya ng konti. Siguro uminom siya habang nasa loob ng opisina. Gutom ako. Bulong niya sa may batok ko. At ramdam ko yung init ng hininga niya. At ang sabi pa niya, pero hindi pagkain ang gusto ko. Nico, nasa opisina tayo. Pilit kong pagpapaalala. Kahit ang totoo gusto ko na ring sumuko. Sino namang makakakita? Ang mga security guard. Busy sila sa CCTV sa labas. At ito, iniikot niya yung upuan ko para humarap sa kanya. Bigla siyang umupo sa edge ng table ko. Ang mga binti niya ay nasa gitna ng sa akin. Inigpitan niyang hawak sa baba ko. At iniangat ang mukha ko. Alam mo, Jude, ang hirap mong basahin. Minsan parang gusto mo ko. Minsan parang takot na takot ka. Alin ba talaga? At ito inamin ko. Ang sabi ko, pareho. Gusto kita pero takot ako. Baka kasi laro lang to para sa'yo. Yung mga kindat mo sa elevator. Yung mga dikit mo. At ito tumawa siya ng mahina. Yung tawang nakakaakit. At sabi niya, laro? Jude, kung laro lang to,
Sana matagal na kitang kinalimutan. Pero gabi-gabi, ikaw yung iniisip ko bago ko matulog. Ikaw yung dahilan kung bakit ayokong pumasok sa opisina nang hindi kita nakikita. At bago pa ako makasagot, hinalikan niya ako. Hindi ito yung halik na sa pelikula na mabagal. Ito ay yung gutom. Ito ay yung matured. Ito ay yung may halong pangungulila. Napakapit ako sa bewang niya habang hinihila ko siya palapit sa akin. Ang lambot ng labi niya, pero ang bagsik ng bawat galaw. Naramdaman ko yung kamay niya na pumasok sa ilalim ng polo ko. Ang bilis ng tibok ng puso mo. Sabi niya sa gitna ng halik. Sa'yo to, Nico. Sa'yo lang. Wika ako naman. Bigla kaming napatigil nang may marinig kaming kalabog sa hallway. Janitor, kailangan nating lumabas dito. Bulong ko ng hingal na hingal. Inayos niya yung buhok ko at hinalikan ako sa noo. At ang sabi niya, tara sa kondo ko. Doon walang janitor na istorbo. At doon, itutuloy natin ng overtime na to. Ang biyahe papunta sa kondo ni Nico sa Makati ay puno ng nakabibinging katahimikan. Hindi yung awkward na tahimik, kundi yung katahimikang puno ng kuryente. Hawak niya yung kanang kamay ko habang ang isa ay nasa manibela. Paminsan-minsan hinahaplos niya yung likod ng palad ko gamit ang hinlalaki niya na parang sinasabing, handa ka na ba? Pagpasok pa lang sa unit niya, hindi na kami umabot sa sala. Pagkasara ng pinto, isinandal niya ako sa pader. Ang bango ng diffuser niya. Amoy peppermint at leather. Pero mas matapang yung amoy ng pananabik sa pagitan naming dalawa. Jude, kanina pa ako nagtitimpi sa opisina. Alam mo ba kung gaano kahirap makita kang nagtatype habang ang dumi-dumi ng iniisip ko? Bulong niya. Ang boses ay parang haplos. Napatawa ako ng mahina pero hiningal din agad ng kagatin niya ang ibaba ng tenga ko. Akala ko, ako lang yung madumi ang isip, Nico. At eto, dinala niya ako sa kwarto. Ang tanging ilaw ay ang mga neon lights mula sa labas ng bintana na tumatama sa sahig. Dahan-dahan niyang hinubad yung barong niya. Inilantad ang katawan niyang produkto ng pagpunta sa gym at pagpupuyat sa mga blueprint. Ang gwapo mo, Jude. Sabi niya habang tinatanggal yung mga botones ng polo ko. Isa-isa, dahan-dahan. Parang nagbubukas ng isang mamahaling regalo. Nang magdampi yung mga balat namin, parang may nag-short circuit sa utak ko. Hinila ko siya doon sa kama. At doon sa bawat haplos ay may kasamang pangako. Ang mga kamay ni Nico ay hindi lang basta humahawak. Nananakop sila. Ramdam ko yung bawat muscle niya sa likod ko habang niyayakap ko siya ng mahigpit. Nico, baka nananaginip lang ako. Hikbi ko sa gitna ng init. Kung panaginip lang to, hindi kita gigisingin. Sagot niya sabay selyo sa labi ko ng isang halik
na lasang pananabik at pag-aari. Sa gabing yon, hindi kami naging mag-office mate. Nag-collapse ang lahat ng pader na tinayo namin sa harap ng ibang tao. Bawat ungol, bawat pawis na tumutulo, at bawat pagbaon ng mga kuko sa balikat niya ay isang deklarasyon. Aminan na to. At ito, nagising ako sa sikat ng araw na tumatama sa mukha ko. Ramdam ko yung bigat ng braso ni Nico sa bewang ko. Shucks, totoo nga. At biglang tumunog yung phone ko sa bedside table. Nag-alarm 6:30 a.m. At ito, niyugyug ko siya sa kama. Nico, gising. May 8 a.m. meeting tayo sa client, diba? Dumilat siya. Magulo yung buhok. Pero ang gwapo pa rin. Nakakainis. Sabihin mo may sakit tayo pareho. Wika niya. Gago. Magtataka sila kung bakit sabay tayong nagkasakit. Natatawa kong sabi habang nagmamadaling hanapin yung bander ko sa sahig. Nico, nasan yung kabilang medyas ko? Check mo sa ilalim ng kama. Baka nasa chandelier na. Biro niya habang nakahiga pa rin at pinapanood ako mataranta. Huwag mo akong tawanan. Ikaw yung nagtanggal nito kagabi. Wika ko pero hindi ko mapigilang mapangiti. Tumayo siya, hubad pa rin at niyakap ako mula sa likod habang nagsusuot ako ng brief. Relax, Jude. Kahit anong mangyari sa office, tandaan mo. Pag-uwi natin dito, akin ka. Kinilig ako pero mas nanaig yung kaba. Paano ko mahalata nila? Di mahalata nila. At least, hindi na ako kailangan magkunwaring hindi kita gustong halikan tuwing dadaan ka sa harap ko. Akala ko ang pinakamahirap na parte ng isang secret affair ay ang pagtatago ng marka sa leeg. Salamat sa concealer at high neck polo. Mali pala ako. Ang pinakamahirap ay ang makitang may ibang umaaligid sa pag-aari mo habang kailangan mong magpanggap na wala kang pake. Pumasok sa eksena si Mark. Isang batang intern na kasing tangkad ko, kasing puti ko pero mas masigla at mas malandi. Sir Nico, ito na po yung kape nyo. Light roast, no sugar, exactly 85 degrees. Sabi ni Mark habang nagpapakyut sa table ni Nico. Nasa gilid lang ako, nagpapanggap, nag-aayos ng files. Pero yun totoo, gusto ko nang itapon yung stapler sa ulo ni Mark. Lintik na intern to. Pati temperature ng kape kabisado. Thank you, Mark. Leave it there. At ito, tipid yung sagot ni Nico. At hindi tumitingin. Pero si Mark, hindi pa umalis. Sumandal pa to sa table ni Nico. Yung paborito kong pwesto. Sir, may hindi po ako maintindihan sa layout. Baka pwedeng mamayang lunch. Turuan niyo ako. May treat. Hirit ni Mark. Tumingin sa akin si Nico. Ang mga mata niya ay parang nangungutya. Parang tinitingnan kung sasabog na ba ako. Ako naman, tinaasan ko siya ng kilay. Subukan mo pumayag, Nico, at sa sopa ka matutulog habang buhay. At eto, lunch break. Pumunta ako sa pantry para mag-init ng baon. Pagtalikod ko, andun si Nico. Nakasandal sa lababo,
pinapanood ako. Jude, galit ka ba? Tanong niya na may halong tawa yung boses. Bakit ako magagalit? Dahil ba may intern na gustong maging coffee bean mo? Hindi ah. At bakit mo ako kinakausap dito? Baka may makakita sa atin. Tulong ko habang padabog na binubuksan ng microwave. Selos ka lang eh. Hamon niya. At lumapit siya ng sobrang lapit na naamoy ko na yung light roast na kape ni Mark sa hininga niya. Don't worry. Mas gusto ko yung dark roast mo. Wika pa niya. Nico, tumigil ka. Wika ako naman. Biglang bumukas yung pinto. Pumasok si Mark. Nag-teleport ako palayo kay Nico. Sa bilis na 100 kilometers per hour. Munti ko nang mahulog yung baunan ko. Ay, sorry po, Sir Nico. Jude, nakakaistorbo po ba ako? Tanong ni Mark. Kalipat-lipat yung tingin niya sa amin. Ang awkward ng katahimikan, halatang may tensyon. Pero hindi niya alam kung anong klase. Hindi naman. Natatapos lang namin mag-usapan yung structural integrity ng building. Mabilis na palusot ni Nico. Structural integrity? Seryoso, Nico? Wika ko sa isip ko. Okay po. Sige, una na po ako. Sabi ni Mark na medyo naguguluhan. Nang makalabas si Mark, napasandal ako sa pader. Muntik na yun, Nico. Kailangan natin mag-ingat. Hindi pwedeng ganito lagi. Ayoko na magtago, Jude. Seryosong sabi ni Nico. Wala na yung biro sa mga mata niya. At ang sabi pa niya, napapagod na akong magkunwari na hindi kita kilala sa harap nila. At hinawakan niya ang kamay ko sa ilalim ng table ng pantry. At ang sabi pa niya, gusto ko ipagsigawan na akin ka. Pero alam kong natatakot ka pa. Kaya sige, magtago muna tayo. Pero mamayang gabi, sa bahay, sisiguraduhin kong wala kang ibang iisipin kundi ako. Hindi si Mark. Hindi yung trabaho. Ako lang. Akala ko tapos na yung araw pero pagbaba namin sa parking, nakita ko si Nico na may kausap sa phone. Ang seryoso ng mukha niya. Nang makita niya ako, binaba niya yung tawag. Sino yan? Tanong ko. Ex ko? Maikli niyang sagot. Biglang bumigat yung pakiramdam ko. Mas matindi pa to kaysa kay Mark. Ano kailangan niya? Gusto makipagbalikan eh. Sabi ko may bago na ako. At eto, tinignan niya ako ng diretso. Sabi pa niya. Gusto niyang malaman kung sino. Sabi ko, yung pinakamahalagang tao sa buhay ko. Hindi na ako nakapagsalita. Hinilan niya ako sa loob ng sasakyan niya at doon, sa dilim ng parking lot, hinalikan niya ako ng may kasamang pag-aari. At ang sabi niya, ikaw yon, Jude. Ikaw lang. Isang resort sa Batangas, overlooking ang dagat, may pool, at syempre libre yung alak. Ang plano, team building. Ang realidad, isang malaking pagsubok. Acting skills naming dalawa ni Nico. Jude, shot pa. Sigaw ni Mark. Ang makulit na intern na hanggang dito ay nakabuntot pa rin sa amin. Sir Nico, isa pa po. Para sa structural integrity ng team. Wika pa ni Mark. Nakita ko yung pag-irap ni Nico habang hawak yung baso ng tequila.
Tumingin siya sa akin, humihingi ng saklolo. Pero ako, busy ako sa pag-iwas sa tingin niya dahil baka matunaw ako sa gitna ng maraming tao. I'm good, Mark. Kayo na lang muna. Wika ni Nico. At sabi pa niya, magpapahangin lang ako sa balcony. Pagkalipas ng 10 minuto, sumunod ako. Kunwari ay kukuha lang ako ng yelo. Pero ang totoo, ang magnet ng puso ko ay nakatutok sa kanya. Nadatnan ko si Nico sa dulo ng madilim na pasilyo ng resort, nakatingin sa dagat. Ang tagal mo. Bulong niya nang hindi lumilingon. Kailangan kong mag-iingat Nico. Nakabantay si Mark parang CCTV. Sagot ko habang tumatabi sa kanya. Bigla niyang hinila yung braso ko at isinandal ako sa malamig na pader ng hallway. Pagod na ako, Jude. Pagod na akong maging Sir Nico lang kapag nasa harap nila. Gusto kitang yakapin ngayon dahil ang lamig dito pero hindi ko magawa. Konting tiis na lang. Wika ko. Hindi ko natapos yung sasabihin ko dahil sinakop na niya ng yung labi ko. Ang halik na to ay lasang tequila at pananabik. Mas mapangahas to kaysa sa elevator. Mas gutom kaysa sa kondo. Naramdaman ko yung init ng palad niya sa pisngi ko. Iginigit-git ako sa pader na parang ayaw akong pakawalan. Nico, baka may makakakita. Ungol ko sa gitna ng halik. Hayaan mo sila. Gusto kong malaman nila na akin ka. Sagot niya sabay baba ng halik sa leeg ko. Dahil sa sobrang init ng tagpo, hindi na namin napansin ang paligid. Ang akala namin ay kaming dalawa lang na doon hanggang sa makarinig kami ng isang mahinang pagkalabog. Oh my God! Napabitaw kami ni Nico. Doon sa may kanto ng pasilyo nakatayo si Mark at ang dalawa pa naming office mate. Hawak nila ang mga bote ng beer at ang mga panga nila ay literal na nasa sahig. Sir Jude, kayo? Nauutal na tanong ni Mark. Ang selos sa mukha niya ay napalitan ng shock. Tumayo ng tuwid si Nico. Inayos niya yung gulugulong buhok ko sa harap nila. Imbes na matakot o mag-deny, ginawa niyang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit sa harap ng lahat. Oo, kami. May problema ba? Seryosong tanong ni Nico. Ang boses niya ay walang halong pag-aalinlangan. At ang sabi pa niya, at kung may gusto kayong sabihin, pag-usapan natin sa Monday. Pero ngayon, asawa ko muna siya. Hindi boyfriend, hindi partner, asawa. Nanigas ang buong team. Ako naman parang gustong lamunin ng lupa. Pero kasabay nun, may kakaibang gaan sa loob ko. Wala na yung sikreto, wala na yung taguan. Tara na, Jude. Sabi ni Nico habang hila-hila ako pabalik sa kwarto namin. At ang sabi pa niya, tapos na yung pagtatago. Ngayon, solo na kita nang walang takot. Kung akala nyo tapos na yung kaba nung umamin kami sa Batangas, nagkakamali kayo. Ang tunay na hamon ay ang pagpasok namin sa opisina sa araw ng Lunes. Nasa elevator ako, mag-isa. Pinagpapawisan ng mga palad. Pagkabukas ko ng pinto na sa floor namin, ang katahimikan ay nakakabingi. Ang lahat ng mata mula sa HR hanggang sa accounting
ay nakatutok sa akin. Jude, oh, kape. Biglang bati ni Mark. Akala ko may halong pang-aasar. Pero nakangiti siya. Si Sir Nico, nasa loob na. Hinihintay ka na. Wika pa niya. Pumasok ako sa office ni Nico. Nakaupo siya, seryoso yung mukha at may binabasa. Sir Nico. At ito, tumingala siya at biglang lumambot yung mga mata niya. Jude, halika dito. Wika niya. Lumapit ako. At sa harap ng glass wall, natanaw ang lahat. Na ngayon ay may blinds na nakababa ng konti. At hinila niya ako sa kandungan niya. Nico, yung mga tao. Suway ko pero hindi ako kumakawala. Wala akong pakialam sa kanila, Jude. Kinausap ko na yung HR management ngayong umaga. Nilinaw ko na yung lahat. Walang favoritism. Walang conflict of interest. Professionally, teammates tayo. Pero, akin ka lang. Wika niya. So hindi tayo masisisante? Tanong ko na parang nabunutan ng tinik. Sinong magsisisante sa atin? Tayo yung pinakamagaling na team dito. Mayabang niyang sabi sabay halik sa dulo ng ilong ko. At ang sabi pa niya, and besides, if they fire us, we'll just start our own firm. Nico and Jude, architect and partner in crime. Bagay, diba? At ito, natawa ako. Sa wakas, yung secret ay naging affair of the heart na legal at wala nang tinatago. Isang taon matapos ang pag-amin, Jude, nasaan yung blueprint ng Quezon Project? Wika ni Nico. Mula sa kabilang kwarto ng aming bahay. Nasa bag mo, yung itim na bag na lagi mong nakakalimutan. Wika ako, pabalik, habang nagluluto ng almusal. Isang taon na yung nakalipas simula nung gabing yun sa Batangas. Maraming nagbago. Hindi na kami nagtatago sa elevator. Sa katunayan, minsan pinapagalitan na kami dahil masyado raw kaming sweet sa pantry. Si Mark, ayun. Siya na yung head ng intern at official wingman namin tuwing may anniversary kami. Lumapit sa akin si Nico sa kusina. Naka-boxer short lang siya at magulo pa yung buhok. Niyakap niya ako mula sa likod habang tinitimplahan ko ng kape. Ang paborito niyang dark roast. Happy anniversary, Jude. Bulong niya sa leg ko. Yung boses na lagi nagpapahina ng tuhod ko. Work day ngayon, Nico. Bawal malate. Paalala ko. Humarap ako sa kanya at pinulupot yung mga braso ko sa leg niya. At etong ngumisi siya at ang sabi niya, the boss said we can take the morning off. Ha? Sinong boss? Ikaw? Wika ko. Hindi. Ikaw yung boss ng puso ko, di ba? Wika naman niya. Napairap ako. At ang sabi ko, ang corny mo pa rin. At ang sabi niya, pero mahal mo. At ang sabi ko naman, mahal na mahal. Hinalikan niya ako. Hindi na kailangan ng dilim. Hindi na kailangan ng elevator. At hindi na kailangan ng sikreto dahil ang pinakamasarap na parte ng pag-ibig ay hindi yung pagtatago kundi yung pagiging malaya.
na mahalin ng taong dati ay pinapangarap mo lang sa dilim. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.